kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang V, isa sa mga loyal listeners ninyo dito sa UK. Ay, friend! Frenny! Ay, grabe yung mga friends natin. Grabe, kahapon. Sakto. Kahapon ba yun? Yung Oo, taga-US. oo. Tapos nung isang araw, may bumisita from Canada. Canada. So, ngayon naman. It's the time of the year. Yes! It's the time of the year where our friends na yayamanin, Yeah. paparamdam, and it's the time Yan. of the year kami ni Diego, paparinig. Correct. Oo. Ayan. Pero kailan ka lang nag-birthday, Ay, di ba? naku, November 28 at tumatanggap ng mga belated Oo, presents. oo. At ikaw, kailan na yung birthday mo? December na pala ngayon. Oh my sa gosh. 26 na. Ay, pwede rin tumanggap ng advance or belated. Why not? O, ayan. Si V from UK. Okay. Sana po ay mapag-usapan ninyo itong sulat ko sa Spotify para sure na mapapakinggan ko. Sumulat po ako hindi para maglabas ng sama ng loob o humingi ng payo. Sumulat po ako para magbigay ng pag-asa sa mga taong naghihintay pa rin ng kasagutan sa kanilang mga panalangin. Ganito po kasi, 18 years old pa lang po ako, nagpapagamot na po ako dahil irregular ang menstruation ko. Meron daw po akong prolactinoma, isang tumor sa pituitary gland na hindi man nakamamatay, kayang guluhin ang buong katawan sa hormonal imbalance. 20 years old ako nang sabihan ng doktor na pwede akong mag-early menopausal. Maghapon kaming humagulgol ni Mama habang nakaluhod sa Our Lady of Grace sa Caloocan. Habang wasak na wasak, hiniling ko sa Panginoon na sa tamang oras, bigyan niya ako ng anak. Opo, tambalang kumikinang, mas inuna ko pang hingin ang pagkakaroon ng baby kesa pagkakaroon ng boyfriend. Pagsapit ko ng 29, kahit tuloy-tuloy ang gamutan, hindi pa rin naging madali ang lahat. Kapag hindi ko nainom ang gamot na malaginto ang presyo, siguradong hindi ako magkakaroon ng buwanang dalaw. Kaya nang mapag-usapan namin ng Briton kong boyfriend ang tungkol sa kasal, tinibayan ko ang loob ko. Ipinaliwanag ko sa kanya sa pinakamaayos na Ingles na kaya ko, na maaaring hindi ako magkaroon ng anak. Alam ko kasi na pangarap niyang maging isang ama. Akala ko makikipaghiwalay na siya. Bagkus, tumingin siya sa akin ng may katahimikan at kapanatagan. Okay lang daw. Marami naman daw paraan at kung kakailanganin, pwede naman daw kaming mag-ampon. Sa isang saglit, natunaw yung ilang taon kong pangamba at napalitan ng pag-asa. Sa unang taon ng pagsasama namin, hindi muna ako nag-alala sa sitwasyon ko. In-enjoy lang namin yung bawat araw bilang bagong mag-asawa ng walang pressure. Pagkatapos ng aming unang anibersaryo, nagdasal ako ulit. Paulit-ulit kong hiniling sa Panginoon na sana sa susunod na taon, mabuntis naman ako. Patapos na ang 2023 at yun lang ang hiling ko para sa 2024. January 2024, nabuntis ako.
Walang hirap, walang kahit anong komplikasyon. Ibinigay niya ng biglaan, buong buo, at walang pag-aalinlangan. Napakaganda ng pregnancy journey ko at ngayon, meron na kaming 14-month-old na healthy, active, at napakagandang baby girl. Wow. Tunay siyang regalo. Pabor. Patunay ng kabutihan ng Panginoon. Para sa lahat ng may inaasam, may hinihintay at may ipinagdarasal, magtiwala lang. Patuloy na manalangin. Nakikinig ang Panginoon. Kung hindi man niya ibigay sa oras na gusto natin, ibibigay niya sa tamang oras. Sabi nga sa Isaiah chapter 10 verse 22, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, V. V as in victory. Victory! Yes. V as in very good. Yan. V as in vongacious! Yes! V as in, ano? balak mo bang magvigay ng Yan. alay kung V ito as in magvigay. magvigay ng alay kung ito ilalagay namin sa podcast. Yeah. Ilagay na natin sa podcast. Oo, Lagay yan, na yan. natin ito Tama. sa podcast. CG. V, thank you for sharing your story. It is always a great reminder to everyone na talagang ang kakayahan ng Diyos ay limitless. Tama. Kung ang mga doktor o yung mga tao, 'di ba? Tayo po ay limited. Si Lord po ay limitless. Tama. 'Di ba? So wala pong limit. Sabi nga daw nila kapag nagdasal ka. Kaya hindi ako kasi para sa akin wala kasing perfect na prayer. Ang prayer kasi should come from the heart. Yes. Minsan kasi may mga ibang tao na mali yung dasal mo, ganyan. Uh-huh. Malay mo naman kung anong mali o tama. Pero but then again, meron lang nagsabi sa akin na kapag ka daw nagdasal ka, wag mong ililimit yung mga pwedeng ibigay ni Lord. Parang katulad nung nagdasal ako nung nagkasakit yung anak ko noon, si Princess. Na ang dasal ko noon is that Lord, ibalik mo lang sa akin si Princess kasi coma, 'di ba? She was in a coma. Ibalik mo lang sa akin si Princess. Kahit special, kahit yung mga ganon, may mga limit. Kumbaga may mga yung sinasabi ko na nagbigay ako ng mga conditions. Yes. Sabi ko basta kung ano man ang ibalik mo lang siya sa akin, kung ano mang form or whatever, aalagaan ko siya. Ako po ang parang I will still be her guardian, her mother, at ibibigay ko lahat ng pagmamahal na pwede ko pa ring ibigay sa kanya. Tapos may nagsabi sa akin na, bakit mo nililimit ang pwedeng gawin ni Lord? Ang idasal mo, sabi niya, ang idasal mo walang ibalik siya sa iyo ng buong buo. So nag-shift ako ng prayer. Kaya ang prayer ko was not a cell out of place. As is where is. Yan. Kumbaga sa iPhone 17 Pro Max, 'di ba? Kung ano yung mga features na nandiyan, yun na yun, i-enjoy ko pa rin, parang ganon. And true enough, yun naman talaga yung binigay ni Lord. Kasi nga, limitless nga si Lord eh. Although, ang feeling ko lang din, wala naman ding masama kung may mga condition ka. Alam mo, ibig sabihin, tao ka lang naman eh. Pero in the end of it all, si Lord naman yung magde-decide. Siya naman yung magbibigay kung anong nararapat. Kasi siguro bilang ako kung sasabihin ko lang to bilang tao, syempre hindi ko naman alam, di ba? Ang sa akin lang, basta pagalingin mo or kahit hindi mo masyadong pagalingin, basta buhayin mo. Ganun lang yung sa akin eh. Basta importante, nandyan siya, nahahawakan ko, kapiling ko, buhay, di ba? Pero si Lord has different plans. Yes, Mas bongacious. Actually, pwede rin namang hindi eh. Pwede din namang tinupad niya yung
kasi yun yung meant to be. Aha. Pwedeng hindi rin buong buo. Mhm. Pwede ring may kaunting kapansanan. Pwede rin ganun eh. Kung if it is meant to happen, Yes. part of the plan. 'Di ba? Yeah, kasi Yun eh. Parte ng plan eh. Alam kasi ni Lord yung para sa atin. Kaya kung minsan yung mga prayers tayo na hindi binibigay, alam niya kasi na hindi yan ang dapat sa'yo eh. Oo. So siguro, kung halimbawa ako ang prinay ko noon, parang ano lang, nung mga unang prayers ko na ito lang ang bigay mo sa akin, Lord. Oo. Alam ni Lord kasi na madaldal ako sa radyo. Oo. At alam niya dahil madaldal ako sa radyo at itong mikroponong ito ay ginagamit ko para Yes. pwedeng i-share ang kanyang word. Oo. Gusto ni Lord dramatic, not a Naka-align sell yan out eh. of place, Oo. 'di ba? Si Nicole Ayala yung isa sa mga magpapatunay na there is a miracle. Kasi Oo. tandaan, V, kung di mo narinig tong storyang to, ang sinabi din sa amin ng doktor, ganyan, kaparehas mo. Oo. 'Di ba? Ano yung sinabi sa'yo ng doktor? Early menopausal, Ayan. malaki ang possibility hindi ka na magkaroon ng anak, ganyan. 'Di ba? Nagkaroon na may limit na eh. Ayan. Nilimitahan ka na eh. Ganon din naman yung sinabi sa akin. Kasi ang una kong tanong noon sa doktor, Dok, magiging ang concern ko pa nga yung katalinuhan. Sabi ko, Dok, napakatalino niyang batang yan. Magiging matalino pa rin po ba siya? Ayan. Tapos ang sagot sa akin, wag mo nang isipin yung katalinuhan. Ang isipin muna natin kung mabubuhay. Aha. Kasi pwedeng hindi mabuhay, pwedeng mabuhay pero may kapansanan. Pwedeng bulag, pipe, bingi, pilay. Yun yung sinabi. So may mga limits na sinabi. Kaya nga, nung gumaling talaga siya na sell out of place, maski yung doktor ang nagsasabi na, grabe, it's really God. Alam mo yun, na siya talaga ang greatest physician. Ayan, Kasi kung importante kasi makilala natin yung Panginoon natin, yung God natin. Kasi the greatest miracle na nangyari sa Bible is in Genesis 1:1. Ay, nako. Diba? Which is, in the beginning. in the beginning. God created heavens and earth. Yan. Kung nagawa niya yon, itong Diba? mundo na to, walang imposible. Alam mo kung saan ako na-amaze lagi, Jegs? Yung kapag ka nakakita ko ng mga clips from outer space. Kasi pinafollow ko yan yung NASA. Tapos pag nakakita ko ng clips ng International Space Station. Yung galaxy. Oo, kung what the Earth looks like from outside, 'di ba? Tapos yung napag-aaralan natin yung mga meteors na hindi lang ito yung solar system, napakarami pang galaxy, 'di ba? So sa Genesis 1:1 na nakasulat doon, 'di ba, na ginawa yung heaven and earth. OMG. Ganun po ka-powerful yung Diyos na meron tayo. So talagang limitless. Yan, limitless. Oo, walang limit. Sky's the limit. Wala nga limit eh. Wala pala sky's the limit. Talagang lahat ay posible. Basta naaayon din sa Ayan, kanyang kasi syempre, sasabihin ng iba, bakit sinasabi nyo na limitless? Lahat pwede niyang gawin, pagalingin, ganyan. Pero dun pa rin kung naayon ito sa kanyang kalooban. Nasa will niya pa rin, hindi sa will natin at kagustuhan natin. Eh. Tama. So, yun, kagaya sa ni V, maraming limitations. Pero hindi niya ine-expect na eto talaga. Kasi nakikita naman ni Lord, ni God, kung ano talaga yung para sa'yo. Tama. Kasi kilala niya tayo, bilang niya lahat ng mga hibla ng buhok natin sa katawan. Alam niya kung anong mapapaayos tayo at hindi tayo mapapaayos. Napakaganda. Correct, yung mga hinihiling. Oo. 'Di ba? Kahit na parang gaano katindi yung paghihirap natin, 'di ba? Tayo meron tayong laging dinadasal, Jegs, alam natin 'yan, 'di ba? Pero parang ba't ganoon, kahit na ang dami na naming ibinuhos pero hindi pa rin ibinibigay. Maaaring hindi pa natin handang tanggapin yung blessing, 'di ba? Or maaaring may mga kailangan pang i-hone, may pagdaanan, 'di ba? Sa ating lahat bago ibigay itong napakagandang regalo. Oo, ganon. kaya kung minsan ma-amaze ka na kung babalikan mo yung self mo dati, may hiningi ka hindi binigay, doon mo kaya pala. Kasi part ang puzzle nasa future pa eh. Binubuo pa yung puzzle. Correct. Hindi mo naman makikita yan lahat kapag binubuo mo. Oo. Maiintindihan mo na, correct, ang maiintindihan mo na lang kapag kabuo na. Pero si Lord, di ba, binubuo mo pa lang yung puzzle, gets niya na agad. Giraffe ang ifo-form, di ba? Ikaw di mo alam na giraffe pala yung fino-form. Akala mo kondo. Correct. Di ba? Akala
Akala mo kondo. Yung pala giraffe. Bakit mataas to yung pala giraffe, Oo. diba? And only the Lord knows. Yan, iba kasi yung perspective ng Panginoon natin kaysa sa perspective Correct. natin. Because nasa labas siya ng space and time eh. Iba. Oo. Iba yung oras niya sa oras natin. Kaya nga yung sinabi Oo. na, alam ko Isaiah 60 yun eh, hindi 10. O iba ba yung chapter? Kasi favorite ko yan eh. Yung when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ayan. Sabi niya kasi dito, chapter 10. Alam ko 60-22 yun eh. Hindi, baka Verify. i-verify. O baka, Kasi verify mo or baka, kasi usually sa Bible, inuulit niya din kuminsan eh. It's always nagre-remind siya eh. o kaya depende sa version. Hindi ganun ba? Hindi, nasa chapter talaga yan. Etchos. O tama ako, 60-22. Baka... When the time, o baka typo error lang Oo, dito. yan, posible. 60 siya. Kasi meron akong nagpagawa ako ng shirt na yun Memory yung nakasulat verse memory verse ni Nicole yan. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Na kaya hindi pa siya binibigay kasi hindi pa talaga nauukol. Or baka kaya hindi talaga siya binigay kasi hindi talaga siya nauukol. Ayan, Diba? tuloy na natin to sa podcast. Yes! Thank you, V, for sharing your story with us. Napakaganda ng Ayan. kwento mo. So hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang. Muli akong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!